Magandang araw mga lods. Ayun o, dumi. Kita niya yung mga paamlot na puro etats. Yan. Yan. Bakit nangyayari yan? I-discuss natin mga lods. Let it bang, bang. Kadiring araw mga lods. Kita niya yan. Kalilinis ko lang eh. Pagkaraan ilang araw. Yan. Tali isang linggo yan mga lods, yung nilinis ko yan. Basta nung binlag ko rin yan. Ayan, dumi na naman. Kaya yan, lilinisin natin yan. Tapos pati yung mga inakay mga lods. Ayan. Yan yung sinasabi ko na dapat minsan minomonitor natin yung ating mga alaga. Medyo sinisilip din. Tingnan nyo, binaba ko sila. Kanya ang dumi, ang kapal niya mga lods. Tapos malambot, nagpuputik. May tendency na pag yung dumi na yan nakakapit sa katawan nila basa. May tendency lumambot yung paa nila. Ngayon magkakos ng sugat. Pag nagkasugat, tapos papasukin ng langgam, ayun na, mamamatay na yung inakay. Kaya ingatan natin yan mga lods. Totally yan, makikita nyo sa video, inano ko yan, nilinis ko. Kumbaga kinayod ko yun eh. Hindi ko na lang pinakita kasi mahaba. Talagang nilinis ko siya. Kinayod ko ng todo yung dumi. Tapos sinapinan ko ng ng plywood. Makikita nyo dyan habang nagsasalita ako mga lods. Sa bandang dulo yata yun. Tapos yung mga yan nilinis ko. Yan, nilinis ko yan. Tapos kung matatandaan nyo yung dalawang maliit, alam ko 7 yan eh. Nadali na yung isa mga lods. Maring nalusaw na, naging putik na siya kasi 1 linggo na yun eh. So yun yung yun yung epekto pag nagdudumi yung pugad. Hindi ko lang kasi siya kayang palitan ng pugad kasi baka hindi na niya yan, pakainin. Minsan may ganun mga lods, kaya ingat-ingat din. Pati sa paglilinis, huwag kayong gagamit ng sabon. Normal lang, yung medyo parang naamoy tae pa rin niya yung mga inakay niya kasi pag binago mo yung amoy niyan, yan, papatayin niya yung mga yan. Kaya ang pinaka-the best pa dyan, bago nyo ilagay, yan nyo, yan, gaya niya, no? Ang dumi niyan, tinampong ko na lang yan, lods eh. Pinaka-the best pa niyan, yan nyo, ibabad nyo sa patoka. Naglagay kayo sa lalagyan, yan, kagaya nakalagay yung dalawa na yan. Tapos, ibabad nyo muna para mag-amoy etchus at saka patoka bago nyo ibalik. Yan. Although yung dalawa na yon hindi ko na binalik. Kasi paampun natin dyan. Yan, yung nakikita nyo. Yan, paampun natin dyan. Para, so try lang yan mga lods ha, kasi basal yan eh. O hindi, second clutch na pala yan. Pero mahirap yun na baka mamaya hindi niya pakainin, patay yung dalawa. Buti kung hindi niya lang pakainin, yung mahirap, patay niya. So ngayon, tinest ko naman niya, nung pag ko, sinusubuan niya, makikita nyo rin yan na, ayan na, nilagay ko na sila. Tapos nung bandang huli, kasi nagayos pa ako, baga pinakikiramdaman natin kung maninibago ba sa amoy yung yan, mga yan, tsaka yung binalik natin na o hindi, yan. Yan, ito, nagkamali lang ako ng pasok mga lods, kala ko dyan sila. Kasi sisilipin natin sila kung ang pakakainin. Although pinakain naman mga lods. Walang problema kasi naman, yung mga breeder natin, mababait naman yan. Kasi bala ko lang sana kanina, i-update ko kayo sa mga inakay. Kaso nakita ko nagpuputi, kaya doon ako na-focus. Pero yun pa rin yung topic ng tema ng ko na i-update yung mga na kasi, yan, lagayan yan, tinitingnan ko na yung mga, yung mga inakay, mga namisa na di pa tayo nakakababa lahat, meron na naman kasunod mga lods. Kaya huwag kayong magsawang na mag-comment, yan, mag-like, mag-share kasi tuloy-tuloy na yung pamimigay ko na yan. Totally, ito na yung
vlog natin talaga, tutor, entertainment, yan, marami yung mga beginner, ano, kahit pa paano, yung makukuhang konting knowledge dito. Tapos, yan, parapol, tuloy-tuloy na yun mga idol, yun na yung tema ng vlog natin, kaya huwag kayong bibitaw sa mga, ano, huwag nyo katamaran mag-comment kasi malay nyo, makorsonadahan ko kayo, maanohan ka kayo, maambunan kayo, di ba, no? Tapos yung iba ay dadaan natin sa raffle mga idol. Ganun lang yung ano natin yan. Nag-update ako tapos itong mga to ano yan, ililipat ko na sila mga lods. Yan o, bumababa na eh. Matali, nilipat ko na. Makikita nyo sa ano dyan, sa habang nagsasalita ako, makikita nyo yung mga inakay, nilipat ko yan. Yung ano, yung isa, yung sabi kong paglilipatan nila, yan, dyan. Diyan ko sila ilalagay, yan, sasama ko na lang yan sa ano, totally sinama ko na lang yan doon sa marami. Bagamat yun ang mga pinakaunang breeder natin sana ano. Pero iwasan ko pa rin i-benta yan mga lods kasi yan yun yung mga unang ibon natin ano, parang bagamat hindi sila kagandahan na ano, pero malalaking size. Ang magpaganda ng mutation, madali lang mga lods Pero yung size, medyo mahirap. Maraming clutch ang dadaanan mo bago ka makapagpalaki ng ibon. Totally, ang size ng mga yun, ano na ang size na ng budgie mga idol. Ayan, yan, kita nyo na mga lods. Balik tayo dun sa nilinis ko. Ayan na yung ano niya. Kasi ano kahit pinunasan ko, ano pa rin, kaya sabi ko, hanap ako ng ano, yun. Buti yung mga pinagtungtungan ng mga inakay dati, meron pa akong plywood. Yan, dodoblehan ko pang isa yan para sigurado. Yan, kumuha pa ako ng isa dyan Totally, nilagari ko yan kaso wala sa eskwela, tarang ritaso lang kasi mga lods Pag kasi yung inakay, bago pa yan, nalagyan ko ng ganyan, kaya may mga etchos na siya. Para hindi lumusot yung paa. Kaya at least yan, yung nilagay ko na yan, makakatulong yan na malaki mga lods. Bago mag-ano yan, bago magputik uli, ano na, matagal na panahon kasi tuyong-tuyo yan. Tsaka dinoble ko yan, dalawang ano yan dalawang plywood yan. So ganun lang, kaya nakalimutan ko lang yan, dapat ganun ang gagawin ko na wala sa isip ko. Kaya mga ganun na lang ang mga diskarte mga lods. Yun yung diskarte na pag nagbabasa yung pugad, yan, gaya, di ba, alanganin siyang palitan kasi nasa loob. Nasa loob siya Ay, ang pinto niya nandito sa kabilang partisyon. Kaya sabi ko, wala kang choice kundi patungan. So yun ang diskarte mga lods pag ano, pag yung nagpuputik yung ano, yung ating nest box, di ba, na topic natin nung nakaraan. Di ba, no, anong dapat gawin, yan, dagdag kaalaman yan kung may ganyan kayong breeder. Although ako, actually, baguhin natin totally mga lods. Ano yan, sa lahat ng breeder ko, yan lang naman ang nagpuputik. At ang ano doon kasi, ayoko namang i-remove kasi kung saan yung nagpuputik, dun yung magagandang mutation mga lods. Kaya parang feeling ko buenas yung na yan kasi bakit naman sa dami ng pinapares ko tapos may ilalagay ako dyan, dun pa yung dun yung nagbubuga ng maganda mga lods. Kaya ayoko sang alisin, gagawa ko na lang ng paraan. So ngayon kayo, kung may ganyan din kayong breeder, tumabas na lang kayo ng plywood. Mas maganda mga idol gamitan nyo ng kung meron din lang kayong ng yung parang lawanit kasi ngayon may ganun may mga ganyang ritaso akong nakikita, para siyang lawanit na makapal. Yun, malakas sumipsip yun mga lods, malakas sumipsip. Ngayon kung wala naman, bedding, yung kusot. Kaya lang ang kusot kasi mga lods, kaya ayokong umano tinatapon.
Tinatapon ng ibon yun. Magsasawa kang maglagay. Itatapon na itatapon. Tapos, ang medyo disadvantage sa kusot, pag yan yung nakita nyo, di ba, may mga maliliit pang inakay. Yun, matatabunan yun mga idol. Kaya, iniiwasan ko yun. Siguro, pinaka the best na solusyon doon sa pag may ganyang yung yun nga, yung sinabi ko, yung parang lawanit. O kaya, kung wala, may mga ritaso naman dyan, di na kung sa construction ka nagtatrabaho, kaya may kapitbahay kang may mga ritaso. Ang gawin mo na lang, butas-butasin mo. Bago mo ilagay, sukatan mo, tapos butas-butasin mo. Tapos huwag mo masyadong masikip. Parang may space para kung sakaling magputing na, madaling linisin pa. Aalisin mo lang. Di yun na lang kakayurin mo, tapos linisin mo, sabay balik uli. Ganun na lang mga idol. Ang diskarte pag yung ganyang nangihinayang kayo sa kagaya ko, nangihinayang ako dyan kasi sayang din kumbaga buenas na pugad dyan marami nang namugad dyan ang parang napakagandang kaya lang nagpuputik nga lang yan ding yan ding pugad na yan dyan ako nakapagpalabas ng rainbow kasi mga iba't ibang klaseng kaya nangihinayang ako kasi matibay naman nagpuputik lang. Hindi ko na nga lang siya maialis. Kasi nga, double cage yan, hinati ko. Hindi ko na ma-remove ng maganda. Kaya okay na yan. Yun na lang ang pinaka-solusyon mga lods yung yung patungan ng tawag nito. Patungan ng plywood. Tapos butas-butasin. Yan. Kung yung nakadabis yung tuyong-tuyo siya. Tapos butas-butasin mo pa, kahit di medya o 3/4. Ngayon. Tapos, pinakamaganda pa, siya, yung tawag nito. Kung may mga dahon-dahon dyan na sa probinsya, wala kusot. Kung talagang walang unti-unti kasi inaalis niya yun yung kusot So at least bago niya maalis yun, mananawa na siya. Pero, hindi na siya magpuputi kasi may support na patong na plywood mga lods. So yun, pag nagganyan na, kung butas-butas siya, so yung basa tatagos na sa baba yun. Tapos monitor nyo na lang kung pag medyo talaga sobra nang magputik, linis na lang uli. Ganun talaga mga lods kasi di mo maiwasan yan pag breeder. Meron talagang ganun. Meron talagang ampugad niya ganun na nagiging parang dugyutan dating pero hindi naman ibon yan, hindi niya alam yan kasi sino ilagay ko dyan magpuputik kasi yung ginagawa nilang pugad yung pupo nila kaso hindi natutuyo kaya ang payo ko pag kayo gagawa kayo ng nest box, di ba ngayon yung ano nga ba yung itim na plywood ngayon yung nauuso. Basta yun, alam niya, yung mga nausong plywood ngayon, di ba? Yung pamporma sa construction ngayon, yung kulay itim. Hindi sumisip-sip na nga yun, mga lods. Iwasan yung gumamit ng ganon. Pero kung yun na yung gamit nyo, ang gawin nyo na lang, siguro, butas-butasin nyo sa ilalim, tapos, patungan nyo uli. Patungan nyo ng plywood, na hindi ganon. Yung medyo magaspang, yung ordinary plywood. Para maiwasan na na magputik kasi hindi sumisip-sip yun matagal tain ng tae yan siyempre so magbabasa kawawa yung pero yung tagal kong yun ang tagal kong nilinis sinugasan ko talaga sila ng tubig pinunas-punasan ko baga tiyagaan mga idol kaya sa pag-iibon kailangan ready ka. Bawal yung rito, yung nandidiri ka, gano'n. Hindi ka pwede maging successful na pag nandidiri ka. Pero may solusyon naman talagang hindi mo kaya yung gano'n. Hindi, alisin mo na lang yung sacrifice na lang talaga yung pugad mo. Gano'n na lang yun. Pero sa gusto mo, may gano'n talaga mga lods. Kahit anong gawin mo, may lalabas at lalabas na gano'n. Ako yan lang yan. Inisip ko nun, sabi ko, baka ibang breeder naman. Ganon din Pero may time na hindi siya ganon bro, mga lods.
May time na hindi ganun, na tuyo siya. So maganda yung pupo ng breeder. Kagaya niyan, dati hindi naman ganyan eh. Yung nakaraan, hindi. Bigla ngayon. Eh, may mga time kasi yan. Minsan nagtatae yung ibon. Eh, bawat 3 araw nagtatae. Di puro basa yun. Tapos minsan di natutuyo. Kaya ganyan nangyayari. Pero ako hindi naman ako nandidiri sa ganyan mga lods eh. Sumisingit nga sa kuko ko yan eh. Minsan kahit anong sabon ko, ano pa rin, naamoy ko pa, okay lang. Kasi mahal natin ang pag-iipon mga lods. Yan, ganun lang yan ang mga idol. Kaya huwag kayong mandiri. Tapos, ito, last na sali na kayo sa mga lods. May sumali pa eh. Nakalimutan ko na nga yung yung pangalan. Kagabi. Huwag kang mag-alala lods. Huwag kang mag-alala lods. Yung tayawan dito nakalista. Naka-record yun sa cellphone. Para si Binya raw yata kung di ako nagkakamali. Vincent. Shoutout ka lods ha. Shoutout sa'yo kung ikaw yun. Comment ka na lang. Ano naman yan pag nasa labas kasi ako kagabi, nakita ko. Eh kasi ngayon mga lods, yung pumapasok sa Gcash ko, halo-halo. Minsan kay Mrs. Minsan sa inyo, di ba? Sa inyo lang, ang dami. Minsan sa ginagawang ko. Eh, iba-iba yung nagsesend sa akin daw. Although doon, malaki yun yung Kaya pag dito, pag may pumasok na 200, 100, 300, oops, sabi ko sa mga kalods to. Kaya lang, nililista ko yun. Nililista ko. Tapos pag uwi, although gabing-gabi na kami nakauwi, hindi ko pa nailista. Kaya ito, pagkatapos na na-upload ko to, o na-edit ko to, tapos baga nasa kasagsagan siya ng process. Ayun, bubuksan ko yung PC, tapos i-re-record ko na. Tapos kagabi ko na unti-unti ko yung mga yung mga libre. Kasi baka akala nyo mga idol kinakalimutan ko yung lista. Hindi, nilista ko uli. Dinagdag ko na uli yung Ngayon yung mga ayun, nasasala sila mga lods, yung tamad mag-comment. Kaya pasensya na mga idol ito pangkalahatan. Pasensya na pag hindi nasali yung pangalan nyo, wala akong magagawa kasi yun ang rules natin. Comment, like and share, ganun lang araw-araw lang yun. Ngayon pag medyo tinamad, wala tayong magagawa. Swerte nung mga mga masipag, malaki chance ng mga yan. Totally, pa rin yan. Yung mga sinusulat ko, kakaliskisik ko pa rin yan. Titingnan ko kung sino yung talaga. Siguro dahil busy tayo mga lods, mga ibobola ko to ng kundi Sabado, Linggo. Sana total yung rider naman kasama ko yung siya yung ginawa ko helper. Di maghapon hanggang gabi kami magkasama nito. Brad ko to so magkasama kami. So kasino lang na yun. Halimbawa binola ko na Linggo. Tapos ang usapan natin i-deliver ko ng Lunes. Diba? Maganda siguro gabi kasi may trabaho kami ng So sabihin ko lang sa kanya, muna tayo, mag-out muna tayo ng 5. Tara, punta ka sa bahay, deliver mo to. Ganun lang. Di ba? Hindi ko na siya kinakontak kasi araw-araw ko siyang kasama mga lods. Medyo pabor sa inyo yun, di tayo hirap. Kasi busy rin to minsan Ayokong abalahin kasi sa totoo mga lods. Kung hindi kami mag-OOT, nagra-ride pa rin to. Kasi pag to bibiyahe pa rin. Kaya yun, kasama ko siya. Sa Linggo, ibola na natin to. Linggo o Sabado. Pero lamang na lamang, Linggo siguro. Ayan, tingnan natin kung Kasi kaya mapuno to, hindi ibola na natin to mga idol. Kaya para mapuno, sali na kayo mga idol. Para malay nyo, matsambahan nyo.
tatlo kagad yan mga lods. Tatlong pares. Kaya mga lods. Yun lang mga idol. In-update ko lang kayo dun sa mga alaga natin na hindi pa tayo nakababa lahat. Dyan na naman. Namimisahan na naman. Marami yan. Mga umiitlog na yun mga lods. May mga inakay. Nasa baba. Tapos umiitlog. Kaya ano yan. Totally ako talaga. Mamimigay ako ng ibon. Kaya huwag kayong bibitaw kasi malay nyo, maispatan ako na masipag talaga rito. Kahit hindi ka na magsalita, Lods, ako mismo ko contact sa'yo, bibigyan kita. Yan. Pero wag yung Lods, ako ganyan, yan. Ako yung mga morsonada. Kaya sana, masipag din kayo magko-comment para, malay nyo. Kahit isang pares lang, lalo na kung malapit ka lang, maambunan ka. O di instant panalo ka na, mga idol, Okay mga lad, siguro hanggang dito muna at maraming salamat at nga pahabol. Pasensya na kayo kasi tayo siguro mga sa loob na isang linggo, baka 2 beses lang tayo maka-vlog. Tapos maiksi yan pa kasi masyado tayong busy ngayon mga idol. Gabing-gabi na talaga ako nakakauwi. Totally, mula nag-umpisa ako nung Miyerkules, tuloy-tuloy yun, puro gabi na uwi namin. Kaya, kasi may hinahabol na event kasi yun mga idol. Kailangan, malaki yun yung gagawin. Sa 3rd floor yun, mga partition, lahat. May mga pintura, tiles. Nakakasama ko doon, mga ka-brotherhood ko na magawa kami. Kailangan tutukan talaga ng maganda mga lods. Sige mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye bye.